So yan, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Brother Roderick De Vera, ang inyo pong lingkod sa Panginoon. At tayo po ay mag-aaral patungkol sa Marcionism. So unahin natin yung part 1 natin, Understanding Marcionism. And brief history of Marcion and Marcionism. So, ano ba yung Marcionism? So, Marcionism is an early Christian dualist belief system that originated with Marcion of Sinope in 2nd century. So, ibig sabihin ng 2nd century, mga 100 something hanggang 1999 AD or Christian era. So, Marcionism rejects the Old Testament and God depicted in it. Kumbaga, hindi sila naniniwala sa God ng Old Testament na si Yahweh ay yung Diyos na the same na God sa New Testament. So, viewing the God of New Testament as a different higher deity. Marcionism is often considered a more extreme form of suppressionism because it is not only claims that the New Covenant replaces the Old but rejects the Old Testament. So, higit pa ito sa tinatawag na replacement theology, which is ang replacement theology, ang tinuturo po nun na wala nang pakialam si Lord sa Israel. Tayo na yung bagong Israel. So, yun po ang ibig sabihin ng replacement theology. That wala nang tapos na yung covenant kay Abraham na ilipat na sa Christianity. Ang kailangan na lang gawin ng bansang Israel, maging Kristiyano din sila para makabalik sila sa covenant ng Diyos kay Abraham. So, ito, masigit pa doon. Yung Diyos sa Old Testament talaga na nakipag-usap kay Abraham at kay Moises ay ibang Diyos. At si Jesus Christ, itinuro niya yung tunay na Diyos. So, magkaiba. So, itinuturo nito na magkaibang Diyos ng OT at NT, Old Testament and New Testament. Sino ba si Marcion? So, who is Marcion tayo? Wala pa bang screen sa ating live stream? Sorry lagyan natin ng screen yung live streaming natin. Ayan. So, ito, screenshot nyo na yung what is Marcionism. Next, who is Marcion? Yan. Marcion was born around 85 AD in Sinope, a city of southern coast of Black Sea in the modern day Turkey. So sa Black Sea po siya nakatira. Turkey po ngayon yung tinatawag na land of Sinope. Yung city po doon. He was a son of a bishop which provided him with a strong foundation in early Christian church. Kaya, po siya? Tatay niya, bishop. Catholic bishop. When I say Catholic, hindi ibig sabihin na Roman Catholic, po. Pag sinabing Catholic, hindi siya yung Roman Catholic noong panahon noong 300 AD, no? Kasi, talaga namang totoo na ang Christianity is a Catholic Church. Kaya nga nakalagay po yan sa Apostles' Creed. We believe in a holy Catholic Church. That means we believe in a holy universal church. Catholic, when I say Catholic, small letter C. It's not a common or proper noun na letter C na malaking Catholic, no? Kaya hindi po religion ng Catholic. It is just an adjective that the church is a universal church maliban sa local church. So yun po. So Marcion became a wealthy ship owner which enabled him to travel extensively through his travels. So he encountered various Christian teachings and developed his own theological perspective. Kaya habang tumatagal, nakakabuo po siya ng theological perspective. At yun nga, pinag-aralan niya ang Old Testament, parang iba ang Diyos doon. And yung New Testament, parang iba yung Diyos na pinapakilala ni Jesus Christ. At dahil po doon, lumitaw na yung tinatawag na Marcionism or Marcionists, yung mga tagasunod ni Marcion. And then around 144 AD, pumunta si Marcion sa Rome.
And then, dun siya nagkaroon ng maraming followers sa interpretation niya ng Christianity na magkaiba ang Old Testament. Hindi na kailangan ng Old Testament book, yung mga prophetic books. Doon na lang tayo sa mga writings ng apostle, pero may pinili pa siya doon. Inedit pa niya yon, and mamaya papakita natin yung mga ibang sample. So, his wealth allowed him to make significant donation to the Roman Church, initially gaining their favor. Dahil siya ay mayaman, binibigyan niya ang mga churches, and then dumating pa yung point sa history ng early churches, sa early fathers, dahil sa mga ibinibigay niya, maraming naniniwala din sa sinasabi niya. Kaya naalarman na din yung ibang mga sinaunang mga apostle and yung ating patristic fathers na tinatawag ng Christianity, tulad nila Irenaeus, Tertullian. So ayan, mamaya babanggitin natin yung mga keynote nila. Pero dun sa mga record ng binanggit ko ngayon ay may mga criticism sila. Marahil, sabi nila, iyan, gumawa ko ng Tagalog nito. Siya ay mayaman o maraaring isang paraan yon para upang siraan siya, or sabihin na sinusuhulan niya ang mga churches para ipangalat yung maling katuruan. So yung kanyang yaman ay nagmula sa pagiging isang may-ari ng barko, so ship owner siya, o maaring ito rin ay kabaligtaran nung unang disipulo ni Jesus Christ na talagang iniwan niya yung barko niya. So nagbigay siya ng napakalaking donasyon sa simbahan, at ayun na yun, pinakita niya na maaring nagbibigay siya ng isang suhol. At ito pa, yung meron siyang isang mentor, ang pangalan ay Cerdo o Cerdo. Itong si Cerdo, siya yung unang may idea nun. Pero dahil hindi siya mayaman, hindi siya influencer, ipinasa niya kay Marcion yung katuruan. Kaya hindi original talaga kay Marcion yung ganoon na iba ang Old Testament God sa New Testament God. Iba ang Father ni Jesus Christ sa pinapakilala ng mga propeta. So, nagkaroon to ng dahilan na ma-excommunicate, at mismong father o tatay ni Marcion ang nag-excommunicate sa kanya. Dahil sa nagkaroon siya ng record na nanggahasa daw siya ng isang virgin. Or parang pwede nating sabihin na yung virgin na yun ay yung church, at ang turo niya ay lumalabag na sa katuruan ng simbahan. Ito ay itong dugtong na ito ay galing lang sa mga commentary. Binabasa ko lang po. So ngayon, may nakita akong mga quotes from Justin Martyr and Tertullian. Sabi niya, ni Justin Martin, Marcion, a wolf from Pontus. Ang Pontus ay isang lugar po kung saan naroon ang Sinope. At sa Bible, ni-research ko yung Pontus, dyan din po galing si Aquila and Priscilla bago sila nagpunta sa Roma. And ikalawa, Marcion, sabi naman ni Tertullian, a mouse from Pontus. Kaya possible talaga, galing talaga si Marcion sa Pontus. So we should not mistake the accusation of Marcion's opponent for the substance of his opinions. Joseph R. Hoffman. Si Joseph R. Hoffman ay isang Christian historicist and writer. Modern na ito, 1900s. At mamaya, meron tayo ditong papanoorin yung sinaunang opening video ni Kuya Ed Lapis. So sabihin na lang natin Tito Ed dahil mas matanda siya sa akin, kaya hindi ko kukuyahin. Tito Ed, Pastor Ed Lapis. So dito, ito pa yung ibang mga quotation. In the middle of the 2nd century, Marcion approached the highly revered Bishop Polycarp. Mga nabanggit natin itong mga pangalang ito sa hermeneutics i-review nyo po yung hermeneutics natin para magkaroon kayo ng konti idea sa kanila. And then ang sabi niya, nung humingi siya ng recognition or approval, ang sabi ni Polycarp, I recognize you, you're the firstborn of Satan. Grabe ganon katindi. Talagang parang yung mga nangyayari ngayon na dahil may ganon katuruan, hindi natin masisi yung mga Kristiyano, yung mga, lalo na yung mga diehard talaga na naniniwalang si Yahweh at yung Elyon or Father ni Jesus Christ ay isa. Kaya ang hirap na hindi mabash.
kung nasa kalagayan tayo nung nagsabi nun, ay talagang mahirap. So, ito ay reported by Irenaeus sa sulat niya na Against Heresies 3.3.4. So, it should be noted that the most recent scholarship rejects the historicity of this scene. Pero ito, sabi ng mga historicists, hindi raw totoo daw ito. No? Pero nakasulat kasi sa Against Heresies yan. Letter B, establishment of Marcionism in 2nd century. So, ayun na. Naging movement nga po yon, yung ganung uri ng katuruan. At syempre sa Rome, dahil nagpunta siya doon, nagkaroon siya ng maraming followers, nag-establish siya ng sarili niyang church. And ngayon, nakahalo na siya sa mainstream church, sa Christian church. Kaya pag sinabi mong Christian, noong panahon nito nila Marcion, yung mga kanyang kakontemporaries, talagang hindi mo mahiwalay kung sino yung Marcionist sa hindi. Okay, ganun katindi. So the movement was eventually condemned by the early church fathers until na, yun nga, sinabi nila na condemned sila, and then inalis na nga siya ng father niya, pero nagpatuloy pa rin siya, nagtayo pa rin siya ng kanyang church. So despite this, Marcionism persisted for several centuries and influenced later theological debates. At ngayon ay na-open na naman yung long and ancient na katuruan. So to make you to give some parang presentation ng age, ganito. Nung panahon nila John, and meron siyang disciple, si John the Beloved, may disciple siya, and then yung disciple ni John the Beloved, meron pang isa, and then yung isang yon, kakontemporary na niya itong si Marcion. So ganun lang kaiksi. Ibig sabihin na matanda si John, maaring buhay na ito. Or hindi si John, yung apostle ni John, yung kanyang disciple pala. So ayan, suppressionism, ito yung tinatawag na replacement theology. Christian doctrine ito na nire-replace na yung Jewish, nabanggit ko na yan kanina. At yung Marcionism, somewhat pa lang, no? Hindi siya total, pero somewhat. Pero ang ni-replace niya ay yung God na si Yahweh, na ang sinasabi, hindi yun ang tunay na tatay ni Jesus Christ. Kung hindi yun ang tunay na tatay ni Jesus Christ, tapos puro negative yung ugali na ibinibigay sa kanya, tulad ng mamamatay tao, sinungaling. So, sino yun? 'Di ba? Ang tinutukoy na alam ko sa Bible, yung sinabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, na ang tatay nyo ay ang demonyo. Nung sinabi yon, ang alam ko ay talagang demonyo. Pero parang binanggit din kasi sa kwentong yon na si Yahweh yung tinutukoy nila. Magkaibang Diyos. So, indirect attack na si Yahweh yung devil. Yun ang Marcionism, and yun din yung kinakalat ngayon ng mga preacher na may influence ng Marcionistic view or theology. Kaya dualistic theology or two gods concept itong core belief ng Marcionism na kumakalat po ngayon. So ano yung dualistic theology or two God concept? So alam nyo na, Old Testament God, iba. God or si Jesus Christ yung father niya, iba. Iba si Yahweh, iba si Elyon. So si Marcion, ang tawag niya sa Old Testament God, Demiurge. Siya ay inferior deity lang, or Diyos din siya pero mas inferior siya, no? At meron pa ngang paniniwala niya na many Elohims kaya nga Elohim, ibig sabihin maraming Diyos. Sa kanya yung kanyang interpretation sa salitang Elohim. Instead na Father, Son, Holy Spirit, hindi lang Trinitarian. So meron pang iba na mga Diyos. Parang yung yung paniniwala ng iba dyan na maraming Diyos. Yan. So, nireject ngayon nila yung Old Testament. So, si Marcion, nireject niya yung Old Testament. Lahat as in, entirely. Then, he viewed it as the product of inferior demiurge. And he argued the laws and narratives of the Old Testament na irrelevant na daw yan sa Christian teaching.
At yun din yung maririnig natin kay Kuya Ed. Talagang yung mga religious, nasa Old Testament pa, nasa Law pa, so ganun. And this rejection of Old Testament was one of the most controversial aspect of Marcionism. So kung ikaw tatanungin sa lahat ng mga nanonood, would you reject the Old Testament? Kahit reference lang, would you reject the Old Testament? So, magbigay nga tayo ng isang quotation ni Jesus Christ from the Old Testament. If Jesus is the founder of the church and Christianity, then why he used the Old Testament? And we shouldn't use the Old Testament according to Marcion and some preachers today. Okay? Reference, pwede. Pero yung i-reject mo totally, absolutely, talagang ayaw. Wala. As in. Doctrine, yes, pwedeng hindi na doon. Pero reference pa rin yun. Kailangan may connection sila. Hindi pwedeng wala. Di ba po? So, pwede kayong mag-comment dyan ng question natin. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. At 8 o'clock, mag-start po tayo ng Genesis 1 to 11. Maganda po i-enroll yung Genesis 1 to 11, pati yung flat earth na kumakalat din ngayon. Maraming mga pastor naniniwala ang earth ay flat. Gagawa tayo ng mga ano po dyan. Meron tayo dito mga research and mga proof na magdi-debunk sa flat earthers. Kaya mahirap po talaga yung nanonood lang na hindi natin pinag-aaralan. Kahit sabihin natin galing sa Bible naman yung sinasabi na flat ang earth. Kapatid, mas mag-dig deeper pa tayo. At meron ako ipe-present sa inyo about that. Pero hindi mamaya. So, rejection of the Old Testament, Marcion stance posed a significant challenge to early Christians. So, ayun, malaking challenge talaga. And now, napakalaking challenge ito, lalo na pag sinabi mong loyal ka sa isang preacher, yung turo niya kahit mali, pag sinabing loyal, susundin mo. Dahil loyal ka eh. Pag faithful, ibig sabihin, tama yung sinusunod mo kasi faithful ka. Pero pag sinabing loyal, kahit mali nang ginagawa, sinusunod mo. Yun ang mahirap sa loyalty na salita. So, Marcionism is an idealism that rejects the Old Testament God, Yahweh, as the same God, the Father of Jesus Christ. So, let me share this. Of legal age na siya. Ayan. Ready na ba kayo? Wow. Respect na lang, no? Wala pong mambabash sa ating napapanood. Ito po ay talagang galing po sa kanya, walang cut. Pero, yung umpisa lang hanggang 14 minutes. Let's try to hear. Para clear po sa inyo. Yung pinost ko kasi, cut yon sa bandang gitna. Ito yung umpisa at ito po yung topic niya of legal age na siya by Pastor Ed. Nasa hustong gulang na siya. Tayo kaya? Dear God, we thank you for the opportunity to study, to know you more. Open our hearts and minds. We ask you, Most High God, to teach us in the name of your Son, Jesus, our teacher. Okay. Anong sabi niya? We ask you, Most High God. Yun. We ask you, Most High God. Kasi Our yun Lord yung pangalan na and yung Savior. Father ni Jesus Christ. John 9, 1-2. Sa paglakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Napakahalagang tanong na magbubukas ng napakaraming pinto sa napakaraming mga side issues. This very simple question is going to open doors to the discussion of many contending religious ideas prevalent during the times of Jesus. There is no monolithic religious faith during the time of Jesus. Even within Judaism, even within Yahwism, na nakasentro sa law, sa scriptures ng mga Hudyo,
marami mga sekta, marami mga grupo, marami mga beliefs na nagtutungga-tunggali among themselves. At itong issue ng sino ang may kasalanan, bakit ipinanganak na bulag tong batang to at tumanda na'y bulag pa rin, ang magbubukas ng napakaraming ibang topics na dapat at hindi kailangang iwasang pag-usapan para maunawa itong phenomenon, sino ang may kasalanan. They ask this question. So, may mindset si Tito Ed na sinabi niya na hindi maiiwasan pag-usapan. Kaya ganun na rin tahasan na lumitaw po itong katuruan na ito. Because of known Yahwistic teachings. And we say Yahwistic meaning teachings that come from Yahweh. Yahweh punishes generations of descendants for their parents' and ancestors' sins. That is common knowledge among scripture readers. At dahil sa paniniwala na ito, na may mga sakit na idinudulot ng dahil sa kasalanan ng mga ninuno, nagiging insensitive ang maraming tao sa pagdurusa ng isang may sakit dahil sinasabi nila, ay, parusa yan ng Diyos. Buti nga sa kanila. Generational sin yan. Wala tayong magagawa dyan. It encourages them to not be kind, not be maunawain, and not be matulungin. This desensitizes and emboldens cruelty to the sick, even. At kahit ngayon sa maraming mga tinatawag na Christian churches, may sakit, dadalawin, tapos sabihin, sister, baka naman may kasalanan ka lang, kaya ka may sakit. Yung parang gusto mo sisihin yung may tao, ba't siya may sakit? Nagagalit sa kanya ang Diyos, so therefore hindi siya dapat tulungan dahil baka tayo mag-interfere sa disciplinary measure ng Diyos. Kasi naman, sabi sa Exodus 34:7, sabi ni Yahweh, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Yahweh says that. Balik tayo sa kwento, tinanong si Jesus, sino may kasalanan? Bakit ganyan niya ang batang yan? At tumanda na ngayon, bulag pa. John 9:3-4. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. In other words, in this particular isolated case, there was symbolism involved. There was a great lesson to be learned from this situation that this poor man had gotten into. Sabi ni Jesus, kailangan gawin natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Sino ang nagsugo kay Jesus? Bakit hindi siya matanggap ng Yahwistic people or people who believed in Yahweh? Among the Jews who believed in the law, who lived under the law, ba't hindi nila matanggap si Jesus? Kasi kung ang kanilang teaching ay pareho ng teaching ni Jesus, ang kanilang Diyos ay pareho ng Diyos ni Jesus, ang kanilang Ama ay pareho ng Ama ni Jesus, dapat nagkakasundo sila ni Jesus. So see, maliwanag po talagang sinasabi na magkaiba, yun yung concept eh. Tuloy natin. Pero bakit sila ang number 1 na lumalaban at sila pa nga ang nagpapatay kay Jesus? Sabi ni Jesus, habang may liwanag pa, dapat na natin gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. At ano yung gawain na yun? In this particular case, pagbibigay paningin sa bulag. Pagbibigay liwanag sa nasa dilim, both physically, clinically, and also, as symbolized by this particular episode, spiritually. May mga bulag physically, pero may mga bulag spiritually. Hindi nila makita ang liwanag ng katwiran dahil binubulag sila ng kanilang religious beliefs. Now, Jesus is son of, Jesus is sent by the Most High God and Father called El Elyon. So, yan po yung pinopromote na Father ni Jesus, yung El Elyon. Name that does not sound familiar even to many Christians. Kasi natakpan ito ng napakaraming theologizing and napakaraming doktrina ng 2,000 years of religion at nabura sa gunita ng mga tao ang tunay na pangalan at Ama at Diyos ng Panginoong Hesus. Ama at Diyos ng Panginoong Hesus. So, of legal age na siya. Yun po ang sabi niya. Yan ang pangalan ng Diyos. But it is loosely translated into English as just God. And when God is used, now the Most High God is El
or El Elyon into English as just God. And when God is used, natatago, nakukubli yung tunay na identity ni Elyon o ni El Elyon dahil napaka-generic ng word na God. The word God and the concept of God is a much later development in religion. Hindi nila tinawag ng Old Testament na God. Tawag nila basta Elyon, Elohim, El, ganon. Kaya ina-encourage ko na magbasa tayo, especially ng Old Testament, in the original Hebrew. But because we cannot read it in its entirety in Hebrew, read the Names of God Bible version, where the names of God are not translated into the English God, kundi... So, yun. Ina-encourage niya na magbasa daw tayo ng Names of God version ng Bible. So, that's another version ng Bible eh. Pero, clear doon yung names of God. It could be a reference, pero doon natin, hindi naman ibig sabihin na magkaiba. Mamaya, magbibigay tayo mga verses to disprove this idealism. Sinasabi talaga kung Elyon yan, kung El yan, kung Elohim. Meanwhile, as we have said, the Most High is El, Elyon, Elohim. That's a complete name and title. It helps to understand the details of the story when you go to the real name. Now, El or El Elyon or Elyon is the proper branded name. Elohim is the generic title translated as God. So, Elyon is usually translated as just God. And Elyon, Elohim, likewise, is also translated as just God. Kami nawawala na shades of meaning. So, parang sinasabi na ang proper name ay El Elyon. Hindi Elyon Elohim, hindi Elyon, hindi Elohim. Kailangan El Elyon. Yan ay turo ng mga ito po ni Kuya Ed. Of legal age na siya. Sorry. Atin ang pangalan ng Most High God. Because it preserves God's your Bible. Atin ang 82. Nire-reveal sa atin ang pangalan ng Most High God. So, yun yung pinaka daw. God is just translated as Most High or Most High. So, better translated as Most High. Sa Psalm High 82, God, nire-reveal sa atin ang pangalan ng Most High God. Very seldom at konti ang nagsusurvive na Old Testament verses that say and mention the name of Elyon. For instance, Psalm 82 in the Names of God Bible, Elohim, or in English, God, takes his place in his own assembly. He pronounces judgment among the gods. I said, you are gods, you are all sons of Elyon. So the generic Elohim God is named here as Elyon. It's a precious verse because it preserves for us the name in Hebrew. Ganon siya ka-precious yung Psalms 82 para kay verse 6 para kay Pastor Ed. Verse Luke 8:28. 8:28. As soon as he saw Jesus, this is the man who was possessed by spirits, he shrieked and fell down in front of him. Then he screamed, "Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God?" And so, yung mismong mga devil or spirits, which is yan mga demons, siya na ang nagsabi na, "Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God?" Kumbaga sinasabi na confirmation of legal age confirmation na si Jesus. Mula sa mga sila pa nga ang nagpapatay. Ang pangalan ng Father ni Jesus Christ ay, sabi ni Jesus sa John 8:42, ano po, Most or High much God. more clearly, kung talagang ang Diyos ko ang inyong Diyos, kung talagang ang Ama ko ang inyong Ama. Itong mga nandito. So yan, maliwanag naman na sa atin, ano po, kung gusto nyo ng whole copy, bago po yan na i-take down sa YouTube, nakakuha po ako ng copy na i-download ko sa mga gustong makabasa para hindi tayo maging bias, para kayo po mismo ma-prove nyo sa sarili nyo na si Pastor Ed ay naniniwala na iba si Yahweh, iba si El Elyon. Ay kayo na lang pong bahala, panoorin nyo po. So ito po, mga verses na isang verse pero dalawang pangalan ni Yahweh at Elyon magkarugtong, or kung hindi man magkarugtong, as in sa isang verse.
kanina yung Psalms chapter Of 87 legal na binanggit age. niya ay verse 1 yung isa, verse 6 yung isa. Pero ito, isang verse, dalawa sila eh. So, 5 ito. Let me share. Psalm 7:17. Take note nyo lahat. I will give thanks to the Lord. Yung Lord na yan is Yod-Heh-Vav-Heh or Yahweh or Yahovah. Because of His righteousness, I will sing praises the name of the Lord Most High. Lord Most High or Yahovah. Yahovah, ito. Elyon. Yahovah Elyon. Magkadikit. For the Lord Most High, Yahovah Elyon, sabi niya dito, is awesome, the great King over all the earth. Magkaiba ba yun? Ang clear naman, di ba? Magkasama sila. Ito pa isa, Psalms 83:13. That they may know that you alone, whose name is Lord Yahovah, Lord Yod-Heh-Vav-Heh, are the Most High, o Elyon, over all the earth. Ito po yun. Yan. Yahovah. And then, ito yung Elyon. Psalms 97:9. For you, Lord, o Yahovah, o Yahweh, are the Most High, o Elyon, over all the earth. You are exalted far above all gods. So, hindi magkahiwala. Hindi magkahiwalay. Magkasama eh. Lord are the Most High. Above all gods. Kahit sabihin natin, maraming gods noon. Pero, iisa lang ito. Ito po yung name. Ito, Yahovah. And last, Psalms 92 verse 1. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. O, diba? Therefore, Psalms pa lang yan. Therefore, hindi pwedeng paghiwalayin yung Yahweh at Elyon sa maraming verses. Yun nga lang, ang problema kapag masyado mong tineologize and then yung character, ang problema kasi dito, hindi nila matanggap na ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na Ama ni Jesus Christ, ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, bagamat nakalagay, God is God of love. Anong mangyayari sa Revelation? Bakit niya paparusahan si Satanas? Di sana pinatawad na rin niya si Satanas, pati yung mga antikristo, kung siya ay God of love. Di ba? Hindi pwedeng magkaroon ng perfect love lang na walang side ng darkness. Kasi pag sinabi mo negative, darkness na agad eh. Di ba nakalagay sa Bible, I created light and darkness? Yun ang sabi ng Bible eh. Let me read. Hindi ko na ilagay dyan. Ito. This is all about God's sovereignty. Isaiah 45:7. Anong sabi sa Isaiah 45:7? I form the light and create darkness. I form the light and create darkness. Who created darkness? I bring prosperity or create disaster. Actually, yung create disaster, itong disaster na ito sa King James Version is evil. Nakalagay pa doon. So, kung hindi natin maunawaan yung sovereignty ni Lord, i-reject natin yung verse na ito. So, ang dami pa nga dito eh. Sa Amos 3:6, when a trumpet sounds in a city, do not people tremble when disaster come to a city? Has not the Lord caused it? Who can speak and have it happen if the Lord did not decree it? Is it not from the mount of the Most High that both calamities and good things to come? O ito, problema. Bakit si Most High?
Lamentation 3:37 to 38. Lamentation 3:37 to 38. Ito live nating live nating i-research. Live nating i-research ito. Oh, ayan no. Well-being that woe proceed, it is not most high from the mouth. O, di ba? Elyon. Ayan no, palakin natin, Elyon. So may negative din na ginagawa yung Elyon kung sabihin natin ayan, most high Elyon. Matibay na Elyon. That woe proceed, not the most high. Pati yung woe, harot. Ano ibig sabihin yan? Ayan no. That they are not this evil. Oh, evil. Yung harot. The wicked woman. Sa ibang evil things. Yun yung ibig sabihin ng harot eh. So, ibig sabihin, pati si, Elyon, may evil sa kanya. Galing sa bibig niya. Debunk na agad. So, maliwanag na po, hindi perfect doctrine or something na, i-mark this word, yung harot at saka Elyon. Lamentation 3:38. Screenshot nyo. Sa lahat ng maniniwala at magiging tagasunod ng Marcionism at Yahwism na tinatawag. Yung Yahwism, ibig sabihin si Yahweh, iba kay Elyon. Dahil si Elyon, perfect, God of love. Evil proceed in the Elyon. Problema yan. So, hindi siya flawless doctrine. Hindi siya talaga nasala mabuti, mga kapatid. Dito pa lang sa verse na ito, bagsak na lahat. Lahat ng pwede mong banggitin ay babagsak na. So, continue tayo. Balik tayo dun sa ating presentation sa Canva. So, ayan, hanggang lang tayo, 7:45. Babanggitin ko na lang din yung isang magdi-debunk and magdi-disprove sa Marcionism. Nasa huli nitong ating presentation. Yan, napagod na ating presentation natin, ayaw na mag-open. Continue editing tayo. Continue sharing. Marami po akong mga research about Marcionism. Bibigyan ko kayo ng copy. PM nyo lang ako. Na i-download ko po. Ilagay ko sa Google Drive lahat. Pati yung Yahwism. Hindi sapat ang time natin kasi lakas ng ulan din kanina eh. Hindi tayo makapag-concentrate. So, ito yung core belief na banggit na. And then, ito yung mga inedit niya. Marami din siyang inedit eh. Minodify niya din yung look. So, gumawa siya ng sarili niyang version ng Christian canon, kung anong dapat tanggapin ng mga writings. His canon consisted 10 Paul's epistle, 10 lang nun, and modified version of Gospel of Luke. Lahat ng sinasabi sa Gospel of Luke na ang binabanggit ay yung Diyos ng Old Testament na si Yahweh, tinanggal niya. So, modified siya. So, he edited this text to remove what considered to be Jewish interpolation and to align them with his theological view. For example, he removed the reference to the Old Testament and any suggestion that continuity between Jewish scripture and teaching of Jesus, lahat ng suggestion doon, tinanggal niya. So, ang tawag doon, selective and edited canon. So, dinisenyo yun to support Marcion's theological framework. But it was met with strong opposition from the broader Christian community. So, the early church father argued for a more comprehensive canon that included both New and Old Testament. Kaya doon po nagkaroon ng matinding canonization ng Biblia. Which is in Reformed, may mga tinanggal pa dahil nga na-discover na hindi na nangausap si Jesus Christ since last prophet ay si Malakay, nagkaroon ng spiritual na tinatawag na
taggutom or spiritual drought, doon tawag doon, and famine, spiritual famine. And then nung pagdating ni Jesus Christ, nag-start doon sa pagpapakita kay Zacarias, no, na father ni John the Baptist. Doon ulit nang usap ang Panginoon. So yung Yahwism and Jesusness, ayan, meron sa G Drive, bibigay ko na lang sa inyo. Ang tawag doon sa pinapangaral ni Pastor Ed Lapis ay Yahwism. At siya, para ma-recognize yung sarili niya pong idealism, so he invented the word Jesusness. So sa kanya galing to. Ewan ko kung meron pa siyang ibang pinagmulan nito, no, kung nabasa niya or saan man. Pero gumagawa siya ng legacy ng doctrine na ang pangalan ay Jesusness, ng tatay ni Jesus ay si El Elyon at hindi si Yahweh, at si Yahweh ay ibang Diyos. Okay, so meron ako ditong Yahweh and the Origins of Yahwism, Holy Beginnings for a Holy God na copy. Eto yan, oh. Ito po yan. Ito ay isang naka-word, kaya pwede nyong baguhin. From Benjamin Ike, Old Testament Introduction, December 8, 2017. Yan. Hindi nakikita sa Zoom, pero nakikita to sa live stream. At nakalagay din dito what is Yahwism. So ito yon. No, at kung saan daw nagsimula na yung Yahweh naging holy. Pero actually ang ginawa naman ng mga ibang Yahwism ay evil. So ito ang last debunk natin. The name of Yahweh is in Jesus Christ. Tignan niyo yung transitional na pangalan na Jesus. Actually si Jesus hindi naman talaga yun yung tunay niyang pangalan, di ba po? Alam naman natin yan kasi English form yung salitang Jesus at walang letter J sa Old Testament or nung panahon ni Jesus Christ. So Jesus is the English version of Latin Jesus. With newly created placement ng letter I ginawang J. Ang ibig sabihin ng Jesus, Yahweh is salvation, because its translation root may trace back natin sa salitang Yehoshua. Ang ibig sabihin ng Yehoshua is Yahweh is salvation. So, ang Latin ulit ng Jesus is Jesus. Latin yan. Ano po? So, saan naman galing yung salitang Jesus? From the Greek word na Jesus. So, Jesus. When you translate the word Yeshua, letter by letter into Greek, ito ang kalalabasan. Jesus. Ang problema kasi sa Greek, kapag ang Yeshua ay isinama mo sa salitang inscription ng Greek, magiging babae or feminine word yung Yeshua. Kasi lahat ng, sa Greek word kasi, meron siyang tinatawag na feminine, neuter, at masculine na gender. Lahat ng letter A ang dulo, feminine gender. Kaya hindi pwedeng Yeshua ang ilagay sa Greek word. Okay? Kaya hindi talaga pwedeng sabihin, pinalitan yung Yeshua ng Jesus o Jesus, pinalitan sa demonyo yung Jesus. May mga ganun din na nagsasabi, sa demonyo daw yung salitang Jesus eh. Hindi nila naintindihan yung transition. Greek nga na isulat ng New Testament. Hindi naman natin sinasabi na bad ang Yeshua, ba't sasabihin nilang bad ang Jesus? Diba? Naniniwala tayo sa parehas. Kasi God is a God of culture and order of grammatical sentences. Alam ng Diyos lahat yan eh. Siya ang nag-inspire sa tao na magkaroon ng language. And sabi nga, nire-respect ng Panginoon yan pagdating sa langit, di ba? Lahat sa kanya luluhod. Every tongue shall confess, di ba? And in Revelation, every tribe, every nation, di ba? Marami. Kaya mga culture doon iba-iba, mga salita doon, languages kasama. Kaya ino-honor ni Lord ito. Walang uniformity talaga pagdating minsan sa name. So, pag hinibro mo yung Yeshua, at ginawa mo yung Yeshua, spelling niya, Greek word na Yeshua, magiging babae ngayon si Jesus. So, sa Hebrew, Yeshua, sa Greek, Jesus, hindi pwede talagang mag-interchange yan. So sa Nehemiah, latter shortens the name Yeshua.
or Jeshua sa English na Bible, ano. But the letter J only existed on 400 years. Originally, it was Yeshua. So, Yeshua came from the word Yehoshua. Para mas maikli na hindi mahabang banggitin, Yoshua, instead na Yehoshua. Ang maririnig mo na lang, Yeshua. Gets niyo po ba ako? So, shortened ito ng salitang Yehoshua. Yehoshua. Ano ibig sabihin naman ng Yehoshua? Nabanggit na natin kanina. Yung YH dito, that's the name of God, Yah. Yun yung Yahweh. Oshua, ibig sabihin ng Oshua, yan din yung salita ni Hosea at saka ni Joshua, yan din yung pangalan nila, which means salvation. Ngayon, nilagay yung pangalan ng Diyos which is Yah o Ye. And then, pag binasa mo, Yahshua, o Yehoshua, Joshua, Yeshua, Joshua, ganon. And, ibig sabihin yan, iisa lang, Yahweh Salvation. Ang problema, dapat sana, kung Elyon ang tatay niya, bakit sabi ng anghel doon kay Joseph, pangalanan mo siya na Yehoshua? Di ba? Di kung devil ito or divilis itong si Yahweh, di sana Elyoshua ang pangalan niya. Ipinangalan sana sa tatay niya yung pangalan ng tatay niya. Junior sana ito. Kung ganyan na Elishua ang pangalan, yun talaga confirm. Ibig sabihin, mali ngayon yung mga anghel na nagbigay ng pangalan. Hindi pala anghel ng Diyos yun. Tapos nagkamali lang ng pangalan si Jesus, dapat pala Elyoshua yun. Kung Elyon talaga ang pangalan ng ama niya, bakit Ya ang ibinigay sa kanyang umpisang pangalan? Diba? Kaya may malaking napakalaking flow, as in napakalaking loopholes yung Marcionism. At encourage natin mga kapastoran, lalong-lalo na minsan kasi mayroon yung mga kunwari na-enlighten, na-awaken, akala nila nagising sila sa katotohanan, hindi nila alam, lalo na silang nabulag. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Alam ko na may natutunan po tayo ngayon, at tayo po ay manalangin po sa mga nabibiktima. Hindi po natin sila dapat ibabash na sa demonyo na sila or something. Wag naman po ganun. Kailangan, kung alam natin ang katotohanan, maging makatotohanan din sana yung ating approach na makadiyos. Oo, maraming nadadaya, sabihin natin ganyan. Pero hindi ibig sabihin na wala silang karapatang restore or wala na silang karapatang ipag-pray. Kaya dapat the more na ganyan nangyayari sa ating mga kapwa o manggagawa, ay lalo dapat natin silang ipanalangin. Amen po. Kaya ang pangalan ng anak na si Jesus ay naroon din ang pangalan ni Yahweh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pangalang Yahweh na hindi yun ang tatay niya kasi nasa pangalan nga niya. Naka-inscribe na mismong katauhan at pangalan ni Jesus ang pangalan ni Yahweh. Hindi Elyon, hindi Elishua. Ang tanging pangalan ng tatay niya. Isa lang sa mga pangalan yun. Hindi natin sinasabi na hindi pangalan ng Diyos ang Elyon. Sa kanila, hiniwalay nila. Sa atin, parehas. So, hopefully, na may natutunan tayo. So, ito yung mga video. Bigyan ko kayo nitong Canva link para meron kayong presentation na ito. Lahat din ng presentation na ginamit ni Kuya Ed Lapis para sa reference ng pag-aaral, meron din po ditong copy. Ito yung copy. Pwede kong isama dito para mapag-aralan nyo na lang ng personal. Ayan, no? So, screenshot lang yan. Ayusin ko na lang para lahat po tayo ay maging alert sa ating mga pinag-aaralan at ina-absorb na mga aral. So mamaya Genesis 1 to 11 enroll nyo 200 per session kasi doctorate ito 1,200 ang isang subject sa doctorate. Actually napakamura nito.
under po ng Mobile Bible School. Walang kapalit talaga na amount kapag natuto ka patungkol sa Biblia. Ano lang po yan, dahil syempre nagbabayad tayo sa SEC, ganyan, BIR, supposed to be libre naman talaga lahat. Yun talaga ang burden ko. Alam ni Pastor Job yan, nag-usap pa nga kaming dalawa, libre, i-free natin, pero yun nga, nababayad tayong internet, data, Zoom, kaya mahirap talaga mag-free, and yearly tayo magre-report. Nagbibigay din tayo ng konting love gift sa mga nagtuturo. So ayan, nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon. Kung meron kayong katanungan, meron kayong 1 minuto. Open tayo sa Zoom, picture tayo. Yan. So, marami-rami tayo ngayon. In 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yan. Thank you po. At maraming salamat. Kung may tanong kayo, pwede po kayo magtanong. Bibigyan ko kayo ng kahit 10 Recording minutes. stopped. Kung meron din po kayong mai-share, gusto nyo pong i-share na makapag-contribute to disprove this kind of teachings. Actually, marami pa yon. Next natin Tanong ako, topic Pas. yung disciple ni Kuya Ed. Yung puno muna bago yung disciple. Sige po, sino po yung nagsasalita? Pakilala po tayo. Ako po, Pastor Franco, sige po. tama po ba, Pas, ang kasama po sa belief ni Marcion ay yung parang kasi pag ginawa mong parang devil na siyaw parang in-scrap mo na yung Old Testament parang ganun po ba yun? Parang New Testament na lang Okay, yung wala na. Parang Wala na, sunog na. ang Basura na talaga. sunog na Scrap. At sa New Testament parang yung sa gospel yata, yung Luke lang yata ang pinaniniwalaan niya Luke at saka 10 Pauline epistle. Yun lang Ang problema lang ni Marcion doon at saka yung nag-ano ngayon is paano tatayo yung New Testament kung wala yung Old Testament? Kasi halimbawa yung Romans komentary yun ni Paul ng mga Old Testament books So hindi tatayo yung New Testament. Wala Ganun po sa kalong talaga. panahon, wala pa yung So hindi nila pwedeng i-scrap yung Old Testament Actually, kung papansinin nyo po, ito yung isa pang gustong papuntahan nito Natanggapin natin lahat ng mga bakla at tomboy. Doon Yan nga po. talaga yun papunta That God is a God of love and don't judge. Yun na yung susunod kasi doon. That's why, yung dalawang ito, yung si Awakening na church, ayoko na magbanggit ng pangalan niya. Sa next na natin, babanggitin ko yung pangalan ni Pastor Rolando Garcia. Ayoko nang banggitin. Ay, binanggit ko na. Biruin mo pangalan ng kanyang business, Lemonyo, di ba? Magtataka ka na kung godly inspired ba yon. Bakit ka ewan ko. Dahil nga sa kanya, yung serpent bida. Yun yung susunod natin. Si Kuya Ed ngayon. Then next natin yung topic, yung video niya. Tapusin muna natin yung Genesis 1 to 11 natin na lesson. PM na lang yung mga gustong mag-join. Meron tayong mga recorded lessons sa nakaraan. One session pa lang naman yung past lesson natin, hindi natapos. Continuation lang nito. Hindi natin titigilan. Kahit lumampas sa 5 online session to, ay
ubusin natin yung Genesis 1 to 11 kasi controversial talaga yung Genesis 1 to 11. Kagandahan nito, open lang tayo, pero still pag may talagang katanggap-tanggap naman at katapon-tapon ng mga doktrina, ay doon tayo magpipili talaga na tatayuan natin yung tama. So sige po, nakapasok po ba si Pastor Job? Hindi ano? Meron lang ako tanong, Sige Pastor. po, sino po sila? Pakilala po tayo. Pastor Jimmy Valencia. Yes po. From? 13 Martires City. Good evening po. Sige po, Pastor Jamie. Doon sa diniscuss mo about sa history ng Marcionism, so, masasabi natin na totoo yun. Pero kanina, nung pinakinggan ko si Pastor Ed Lapis sa kanyang mensahe sa about John 9, chapter 9, verse 1 to 4. Opo. Wala naman akong napansin na kita, narinig, na meron siyang mga maling doctrine na sinabi doon. Dapat kasi ay ma-establish kung ano talaga yung mali kay Pastor Ed Lapis na paniniwala. Ayun Doon po. kasi, Binanggit doon po kasi- niya maliwanag. Sabi niya, yung tatay daw ni Jesus Christ ay si Elyon. At yung Yahweh, kung itutuloy po natin yung video, actually, kulang kasi ng oras eh. Sinasabi niya talaga na yung Yahweh is iba, hindi yun yung tatay niya. Kaya nga sabi niya, iba ang tatay ng Pariseo, mga Yahwism sila, iba yung tatay ni Jesus, which is El Elyon. Yun po kasi yung ano ng Marcionism, na magkaiba yung God ng New Testament and God ng Old Testament na si Yahweh. So, pero hindi pastor nangangahulugan na dahil sinabi yun opo, ni Pastor Ed Lapis patungkol doon sa mga Pariseo ay hindi totally na siya Marcionism. Opo, hindi totally. Pero yung idealism, ang doon eh. opo, kaya yung sinasabi natin, yung idealism, which is, ano na, debunk na kasi. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya father si Yahweh. Yun yung dinidebunk natin. Hindi ko narinig kasi yung sinabi niya yung gano'n. Yun lang. Pero Sana panoorin niyo po ulit ng buo. So bibigyan ko po kayo ng video ng buo para kayo po mismo, or gusto nyo iparinig ko po sa inyo. Ulit. Kasi nung Kaso sinabi wala na niya- tayong time ngayon. Oo. Nakaabot po ba kayo sa simula? Hindi, umabot lang ako kasi nung... Yun. Sorry na lang po. Kasi Hindi lang busy. Narinig ko na lamang sa iyo ay yung patungkol sa pasensya sa, na po, Pastor. Kaya po kayo sasabi niyan kasi hindi nyo po nasimulan. Nag-send po, pinanood po namin dito sa live yung video. Which is, pasensya na lang po, i-review nyo na lang po para maliwanagan po kayo. Yun lang po. Buong video ay iraran ko sana pero maiksi ang time. Kaya yung simula nun, magtanong na lang po kayo sa mga kasama natin. Narinig nyo po ba, mga kapatid, na magkaiba daw yung father ni Jesus Christ na si Elyon at si Yahweh? Kayo po ang sumagot para malaman ni Pastor Jaime. Amen, amen. Yes po. Pastor. One. Yes po, Pastor. Pastor, yes po. Kaya Pastor Jaime, pasensya po kung hindi nyo narinig kasi late po kayo. Kaya i-review nyo po itong lesson natin. Naka-record po ito sa ating page, Mobile Bible School. And PM nyo po ko, ibibigyan ko po kayo ng copy ng buong sermon na talagang tahasan niyang sinasabi. Iba ang father ni Jesus Christ na si Elyon, iba yung father ng mga Pharisees na si Yahweh o Yahwism. Thank you po. Sir, may question po. Sige po. I'm Carmelito from Valenzuela. Yung passages po like yung Genesis 49 verses 24-25. Ayan, maganda po yan. Distinguish epithets from mention of Yahweh. Pati rin po yung Deuteronomy 32 verse 8 and 9 adds another layer. Yung portraying Yahweh as one of the sons of El called Elyon. Opo. This suggests for the possible evolution where Yahweh emerged, absorbing characteristic of other deities over time. Po. Actually, meron yung sa Deuteronomy talagang isang pinaka dyan yung sa Deuteronomy. Doon nagsimula na
meron kasing binanggit sa Deuteronomy na doon daw galing si Yahweh. Next topic na yon, yung Yahwism naman. So hindi ko tinapik ngayon yung Yahwism. Marcionism muna, and then yun yung pinakamabigat. Ang sunod na topic natin is Yahwism. So sa Yahwism po, maganda, Pastor Carmelito. Ayan, sama po kayo ulit. Napakaganda yan. Tatalakayin po natin yung verse na yan. Yes po, thank you. Thank you po. Salamat. Big thanks po. Thank you po sa contribution sa verse na i-take note po natin yan. So, okay na. Yan. At Pastor Dexter, kamusta po kayo? May masasabi po kayo bilang closing? Isa sa mga professor natin from Canada, si Professor Dexter Reyes. Kayo na po mag-closing prayer. Yan. Ang aga-aga po dyan. Grabe, gumising po siya. Ewan ko kung naumpisahan niya. Naumpisahan ko po, Pastor. Praise the Lord. Estudyante ko ngayon. So, sige po. Kayo na mag-closing remark at closing prayer na rin. Napaka-timely po ng issue ngayon dahil pumutok na po sa buong community ng Pilipino ang issue to. So, dapat po alam natin, especially if we lead a church, dapat alam natin i-depensa ang ating faith. Dahil marami pong namatay na kapatiran in defending our faith. That's why we have a credible Bible. So I hope na hindi po tayo sasabihin natin na we're just playing safe, treat them with love. No, hindi po ganun ang Christianity. We defend the faith. And defending the faith, it means death even sa atin. So, wag po natin kalimutan i-defend sa mga heretical teaching. Kinondemned na po ng mga church father natin itong belief na to. At ngayon, ginagamit na naman, binalik ng Diablo at ginamit si Ed Lapis. So, bantayan po natin ang ating mga katuruan. Yun lang po. So, mag-pray na po, Pastor. Sige po. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin na malaman ang mga malik katuruan na bumalik sa panahong ito, O Lord. O Lord, patuloy mo kami i-guide through the working of the Holy Spirit, and even salamat kay Dr. Roderick Deveran for working hard na mapaliwanag ang mga maling katuruan na to. And Lord, help us and guide us to defend the truth at all costs and to take care of our church members against this false teaching. O Lord, enlighten us to be with you until the end, because the day is coming when false prophecy are coming back to. Help us to be faithful sa inyong salita, even it means death sa amin, Lord. Maraming salamat. May we give glory sa mga ginawa po namin sa inyo, sa activity namin ngayong araw. Salamat po. In the name of our Lord and Savior, our Yahweh, Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Muli, marami pong salamat sa bawat isa. Thank you po. For the last time, open cam tayo. And last screenshot. 1, 2, 3. Yan naman po, sandali lang po. Ulit. Umahabol si Ate Mirna. 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Amen, thank you po. 1, 2, 3. So yan, maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yung link ng Genesis, same link po sa ating pong group chat. Sa mga nais po mag-enroll ng ating Mobile Bible School, murang-mura lang po ang ating tuition fee. 50 pesos per unit sa certificate, 100 pesos unit sa bachelor, and 200 per unit sa master.